Hi, this is Franz Merida, and you're listening to On Point, the podcast, where we delve into conversations and discussions. So get ready to stay informed, inspired, and up to date with various issues on point. Welcome na naman po dito sa isang episode ng On Point the Podcast. And for this episode, may nagbabalik po tayong eksperto para tayo po ay tulungan na i-unpack ang mga recent political developments dito sa ating bansa. Siya po ay mula sa Political Science Department ng University of the Philippines, Diliman. Everyone, please help me welcome Professor Ella Atienza. Professor, thank you so much for saying yes to this conversation and welcome back po dito sa On Point the Podcast. Yes, magandang hapon, Franz. Magandang hapon sa mga sumusubaybay sa On Point na podcast ni Franz. Yes. First things first, I just want to say thank you, no, dahil alam ko sa mga panahong ito, dito po nabubuhay ang inyong dugo. Marami pong mga humihingi sa inyo ng inyong expert opinions, and salamat po dahil napagbigyan niyo po kami sa pagkakataong ito. And bilang panimula po, I just want to know your thoughts, no? Kasi gaya po ng sinabi ko kanina, ang daming nangyayari, ang daming issues. I mean, as a professional, as a teacher, no, how do you even process this the situation, no? There's an impeachment, there was a failed coup attempt in the Senate, there was a scandal left and right, no, but how do you even process this or share this to your students, no? Paano niyo Oo. sila tinutulungan para kumbaga iproseso ang lahat? Kasi kung kayo po ay isang ordinaryong tao na nakikinig lamang at how do we process this one? Oo. Of course, maraming nangyayari na usapin sa politika, maraming nangyayari, maraming anomalya, may mga impeachment. Pero siguro ang isang pwedeng paraan ng pag-intindi dun sa nangyayari sa politika natin ay ito kasi ay yung mga kaguluhan ay dahil matatandaan natin na ang nahalal natin noong 2022 ay mga anak ng mga politika ng mga dating presidente, bahagi ng mga political dynasties, bumoto ang mga tao dahil ito ang sistema sa Pilipinas, ang mas nananaig ay ang personality politics, hindi ang political parties. 'Di ba? Hindi naman talaga miyembro magkasama sa isang political party si ngayon ay si President Marcos Jr. at saka si Vice President Sara Duterte, pero yung kombinasyon nila ay nakapagdulot ng pagkakapanalo nilang dalawa. For the first time sa ilalim ng 1987 Constitution ay nanalo more than 50% ng mga boto ay napunta sa kanila. So parang overwhelming yon. Dahil nag-combine yung boto mula sa North hanggang South. North, syempre, diyan ang gagaling ang boto ng na malakas ang mga Marcoses at ang mga Duterte naman ay sa South. Pero hindi ito dahil maganda ang mga programang ipinangako nila o kaya ay dahil ideological ang naging dahilan ng pagboto sa kanila, kundi malakas ang resources nila no ng kampanya, kitang-kita naman natin. Pero gaya ng sinasabi namin noon, dahil hindi naman yung napaka-vague ng term na unity, di ba? Na yun ang bukang bibig nilang dalawa, unity, time to move on, parang may isang observer din na social scientist na sinasabi, masyadong toxic positivity yung pinromote nila. Lahat positive, di sila naninira ng mga kalaban noong 2022, pero wala namang kumbaga matibay na dahilan bakit sila magsasama except manalo. So nung nanalo na nga sila, ay ina-expect na natin na magkakaroon ng awayan kasi walang nagbabind sa kanila except yung kagustuhang manalo.
ang isa, syempre, gustong manatili sa pwesto bilang Pangulo dahil gusto rin niya sigurong sabi nga nila, sabi ng sister niya, ng manang Mhm, niya mhm. ay para linisin at Mhm, maibalik uli mhm. ang dangal ng dating Pangulong Marcos, syempre na napatalsik dahil naging diktador noong 1986. At syempre sa mga Duterte ay pagpapatunay na malakas pa rin ang pangalan ng mga Duterte. Mhm, So mhm. kahit ang anak ng dating Pangulo ay mananalo at may posibleng maging Pangulo uli, ang isa pang Duterte. At siguro umaasa rin sila na baka sa kalagitnaan ay either ma-impeach o Mhm, kaya ay mhm. mag-resign o may iba pang kadahilanan ay mapaga ang pagiging presidente ng vice president. Pero Mhm, makikita natin sa dalawang taon na parang may unity sila, mhm, may mga mhm. lamat na. Kasi yung Oo. pamilya mismo ni Vice President Sara Duterte, tatay niya, kapatid niya na congressman ay hindi sila satisfied Okey. sa pamumuno ni President BBM. So, ang nangyari ay dumating na nga sa punto na kailangan ng nag-away na sila Mm. at kung dati-rati ay madali lang makapasa ang mga budget ng Vice President noong Yes. 2024 ay inano na, Yes. kumbaga binusisi na at Mm. dito nagkaroon ng yun nga nakita at dumating sa punto na may mga parang hindi maipaliwanag sa budget ng DepEd at saka Mhm, ng mhm. Office of the Vice President. So, nagalit ang Vice President at nagkaroon nga yung isa sa mga basihan ngayon at noong last year na basihan ng impeachment Impeachment. na yung pagbabanta niya sa Yes, buhay yes. ng Yes. presidente, ng first lady at saka ng dating speaker ng House na Okay. pinsan ng Pangulo. So, simptomas ito ng kadahilanang mahina ang mga institusyon natin sa political parties, sa Mhm, elections. mhm. Kadalasan ang nahahalal natin ay may mga resources pero hindi naman sila gumagawa o kumikilos Uh-huh. Mhm, para mhm. sa mga taong bayan. Ang gusto nila ay mag-survive sila at sila Okay. pa rin ang manguna. Nakikita rin natin, of course, na kampihan ito. At Mhm. syempre, sa Pilipinas na mahina ang mga political parties, nagka-calculate din ng ating mga congressman, senators Mhm, mhm. na syempre kakapit sila kung ano ang sa partido ng pangulo Yes. o kaya kakampi sila sa pangulo kasi sa pangulo ang hawak ng mga maraming Yes, resource. resources, 'di ba? Bilang pangulo, hawak ang budget, hawak ang Yes. kaban ng bayan. So kung nakaaway ni VP Sara ang pangulo, so makikita natin na malaki pa rin ang suporta sa Pangulo, hindi dahil sikat na sikat siya Mhm, o napakagaling niya, maganda ang programa niya, kundi dahil kasi Pangulo pa rin siya. mhm. Noong 2025 midterm elections, may impeachment Yes. complaint na sa vice presidente pero hindi itinuloy sa Senado kasi meron pa ring loyalista doon at may mga kumbaga sabihin natin namamangka sa dalawang Mhm, ilog na mhm. pati mga ang majority noon hindi nila agad ginawa kahit na impeach sa House ang Vice President ay na hindi forthwith Okay. ayon sa konstitusyon kasi Yes. forthwith ang dapat Dapat. nangyari ang impeachment, 'di ba? Pero hindi muna kasi busy daw sila sa pangangampanya. Pero nangyari din na yung isa sa mga alas ng mga ni President Marcos, yung pagsuko President. kay dating Former Pangulong President Duterte Duterte. sa Yes. ICC ay so nung March 2025 ay Yes. ah, na aresto ang dating pangulo at Mm. ngayon ay nasa The Hague na siya. So hindi mangyayari 'yon siguro kung hindi nag-away ang Yes. presidente at vice presidente at hindi tinira ng vice president at ng pamilya niya ang presidente, 'di ba? So napuwersang
mamili ang marami, makikita natin na pareho nilang dinala yung issue na ito noong 2025 midterm elections. Pwede nating sabihin nag-underperform ang team ng Pangulo kasi ang expectation mo nasa kanila ang resources, malaki ang resources nila ay marami. Kung hindi man lahat ay mananalo ang mga marami sa kanyang mga kandidatong senador. Pero makikita rin natin na si Vice President Duterte may pinatakbo rin ang mga Duterte na mga senador. Manok nila, yes. Oo, yung mga nanalo ay mga incumbents naman. Halimbawa, number 1 si Senator Bongo. Pero kung titingnan natin, hindi lang naman na siya kilala bilang alalay o assistant ni may dating own Pangulo. persona na siya as Oo, a senator. kasi ginamit niya yung malasakit, di ba? Kahit hindi naman niya ginagastosan. Nagkaroon siya ng, kumbaga, sumikat na rin siya. May sarili na rin siyang personality. So, nag-number 1 siya. Nanalo si Senator Bato. Pero, hindi rin, di ba? Parang stalemate ang nangyari. Yun ngang kinampihan nila na dapat ay bahagi ng administrasyon, yung ticket ng administrasyon, si kapatid ng dating Pangulo at saka si ngayon Senator Villar, yung babae, ay medyo nahuhuli. Montik na silang hindi manalo, di ba? Pero dahil nga nagtutunggali itong dalawang political families na ito, ay nagkaroon actually ng puwang ang dalawang opposition candidates natin at nanalo, di ba? So, yun yung nangyari at siguro nga ang paraan ng Pangulo nung nagsona siya nung July 2025 ay kumbaga i-seize yung narrative na baka kaya hindi kami nanalo, di ba? Sabi niya na lahat ay dahil kulang pa ang trabaho. So, marami siya uling pinangako, maraming polisiya, at doon nga lumabas yung sabi niya, may nadiscover kami na malaking anomalya sa flood control. Pero makikita natin, syempre, sa paglabas ng mga issue, sa mga investigasyon, ay makikita rin natin na nadadamay din ang Pangulo o kaya yung mga malalapit sa Pangulo. Pero nagkaroon din kasi ng issue na naantala yung impeachment process kasi pumasok yung Supreme Court at nagkaroon sila ng very strict interpretation na kumbaga sabi nga ng mga miyembro ng College of Law Faculty sa UP ay parang judicial overreach na parang sinasabi nila very technical, pinanghimasukan nila yung rules ng two houses of Congress sa impeachment. So parang technically, syempre wala silang desisyon tungkol sa substance ng mga impeachment complaints sa Vice President. Parang sinabi lang nila na may mga na-violate sa number ng mga complaints. Dapat isa lang impeachment complaint or article ng impeachment. At sinabi rin nila na hindi nagkaroon ng due process, hindi na-inform properly ang ini-impeach. So, unconstitutional yung impeachment, pero parang sinasabi, pwede pa uling mag-file sa susunod na taon, di ba? I just wanna know your thoughts, no, na parang know your thoughts deeper, specifically on the impeachment. Parang I just wanna know your thoughts on how do we better respond. Me, for example, may nakakausap ako dito mga friends, relatives, na parang sa tingin ninyo, kasi parang sinasabi nila na the filing again of impeachment, specifically kay VP Sara, parang ginagawa na lang na ito ng mga kalaban niya to for a demolition job. Kasi siya ang how do we better respond to that? Kasi I do not see that as a demolition job. Oo, syempre. Oo. Kung pakikinggan natin, si Vice President ay parang victim sila, di ba? Inaapi sila ng mga galamay ni President Marcos. Parang inililihis ang usapin sa flood control at malaking corruption sa kanila. Pero tingnan natin sino yung mga nag-file na mga impeachment complaints. Hindi lang naman yung mga congressmen na syempre mga politiko ito, kundi mga party list groups, civil society groups na hindi naman yan mga pro-Marcos.
'di Mhm, ba? mhm. Ang Right. parang kumbaga kahit pilitin man ng mga pro Duterte na sabihin nagkakampihan sila lahat, hindi mo sabihin na gustong-gusto ba ng Mhm, mhm, ng mhm, mga oposisyon, ng mga tunay na mhm, oposisyon si BBM? Hindi. Marcos mhm, siya. Hindi pa siya nagsosorry sa lahat ng mga human rights violations at pagkasira ng Pilipinas nung mhm, martial law, di ba? Pero ang focus nila, may ebidensya kasi na mhm, nagsasabi kahit ba mas maliit na milyones yon, hindi bilyon, katulad ng flood control, may mga pera pa rin na halimbawa kailangang ipaliwanag sa mhm, DepEd, sa Office ng Vice President. May mga kailangan ding ipaliwanag ang Vice President sa issue na bakit siya nagbanta sa buhay mhm, mhm. ng live ano 'yon, 'di ba? Live ano niya, online rant Oo. niya 'yon. Maraming nakarinig. Yung mga stand niya sa mga issues tungkol sa West Philippine Sea, bakit siya tahimik do'n? 'Di ba? Bakit yung pamilya niya ay tahimik sa issue ng West Mhm, Philippine Sea na parang tatanggapin na lang natin kung ano yung mga. mhm, So, mhm, ang issue kasi kung siguro dapat ipaintindi rin sa mga mamamayan, yung impeachment kasi actually sa ating presidential system napakahirap magtanggal ng mga nakaupong mhm, opisyal, mhm, lalong-lalo na sa mhm, presidente at vice president. Yung impeachment process, ang only way kung sa tingin ng ilang grupo ay may abuso sa mhm, mhm, kapangyarihan, may betrayal ng public trust, ay pwede itong ah, i-impeach. So mhm, nagkaroon nga ng impeachment sa House of mhm, mhm, Representatives at merong due process actually sa Senado yon. Yun mhm, yung proseso kung saan pag-aaralan ng Senado, magiging korte siya at titingnan kung talagang totoo yung mga complaints na mhm, to. So mhm, labanan ito ng ebidensya. mhm, Gaya nung mga nakaraan nating mga impeachment mhm, processes. Actually, pagkakataon din ito para sa nasasakdal sa Vice President mhm. para patunayan naman kaya niyang bayaran ang, 'di Yes. ba? Marami daw parang ngayon, maraming pala daw bigating lawyer na Mhm, hire yes. si Vice President Sara Duterte. So, kaya naman pala niya 'yon, kaya niyang ipagtanggol ang Tanggol. sarili, 'di ba? At karapatan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng ating mga representatives na magtanong. Kasi ang role naman ng House of Representatives at ng Senado, kung titingnan natin ang konstitusyon, ay gawing accountable ang Mhm, presidente, vice president, kahit ang mga nakaupo sa Supreme Court, 'di ba? Pwede, ang mhm, ombudsman, mhm, mga impeachable offices to eh. Ito ang instrumento kung saan pwede nating gawing accountable ang ating mga opisyal. Pero dahil nga magiging korte ang Senado, pwede rin naman kasi bilangan yan, paramihan din ng boto, pwede mhm, rin mapawalang sala ang mhm, Vice President. Ang hinihingi lang at parang yun nangyari nung panahon ni President Estrada, panahon ni Chief Justice Carpio, napapanood ng mga tao yung labanan ng mga issue ng mhm. ebidensya. But I just wanna Yung ask 'no that oportunidad yun para sa sambayanan na malaman. malaman ang both Mhm. sides. At Di sa ba? side din ni VP Sara para ipagtanggol niya kung ano talaga, kung may katotohanan ba, 'di ba? At least it's Yes. a win-win situation, 'di ba? Yun ang Yeah. kailangan And mukha intindihin. naman, Mhm, pwede, actually sa bilangan, hindi tayo sigurado na mhm, mako-convict siya ng Senado. Di ba? yes. But So, yung do you think this victimhood na time sinasabi, magkakaroon siya ng yes. momentum na this time 'no, magkakaroon siya ng momentum na talagang maipasa sa Senado or kasi yung first talaga parang she was saved by the bell kung titignan mo, saved by the bell Oo, oo. doon sa pagiging pagong ng Technicality by the Senado and Supreme yes. Court. But do you think this time, considering the personalities, the issues that, you know, the issues na parang dumadating or yung mga issues na ano, do you think this will have the momentum katulad nung dati na sana talaga Oo.
bagay, pwede nating sabihin, on the one hand, ay baka sa House of Representatives, kasi syempre pag-aaralan pa ng Committee on Justice ang mga bagong impeachment complaints ngayon. Titingnan natin kung willing pa rin tumaya ang mga members ng House of Representatives. Pero may isang factor din kasi na naidagdag na wala nung nakaraang impeachment noong 2025. Ngayon ay mas galit ang mga tao sa mga nagalit sa flood control. Marami, actually, kung sa survey ang pag-uusapan, may mga tao na nagalit na sa political dynasties, kaya willing na sila to support. Okay. Diba? A little over 50% sa Pulse Asia yata na survey. Diba? At meron din sa mga surveys ng SWS na gusto nilang magpaliwanag si Vice President Sara Duterte. So pwedeng, alam mo naman, ang ating mga congressman ay syempre sensitive din sila sa public opinion. Yes. So baka yun ang pangbalanse. Kung natatakot man sila malapit na eleksyon. Paano pag nanalo baka balikan tayo, di ba? Pero ang isang bagay na pwede, dahil nga sila ay tinatawag na kinatawan, representatives ng mga tao, ay pwede talagang i-pressure sila ng mga constituents, di ba? At sa parte naman, halimbawa, bumoto pa rin ang House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte, di ba? Sa Senado naman, of course, yun nga, nagkaroon ng parang coup attempt, palitan na naman. Yes. Pero siguro ito yung mga last minute efforts para mas maging paborable, siguro sakali mang magkaroon ng impeachment uli at magkaroon ng trial sa Senado. Pero again, pwede nating sabihin na hindi pa rin sigurado in terms of numbers sino yung willing mag-convict. Pero dahil ang kasalukuyang leadership ngayon sa Senado ay binubuo ng isang koalisyon na kasama ang progressive sector, yung opposition, ay baka meron ng gusto talaga na ituloy ang trial. Ready sila, hindi ito magpapaligoy-ligoy katulad nung nangyari nung ang Senate President ay si Cheese Escudero. At yun nga, ang isang dagdag na factor kasi ngayon ay may mga tao na mas vocal, hindi lang yung mga opposition. At saka mukhang mas nakabantay ang mga tao ngayon, ang mga kabataan in particular. Oo. Unwittingly, dahil binuksan ng presidente itong flood control probes, kahit nadadamay siya at nadadamay ang mga kaalyado niya at mga kahit di ba may nagdadawit ng pangalan ng kanyang pinsan, ng kanyang asawa at anak, pero syempre labanan uli ito ng ebidensya. Mas maraming interesadong mga tao. At isang pagkakataon kay Vice President Duterte na kung sabi mo handa ka, kahit noon sabi mo handa ka na magpaliwanag at naghahanda ang legal team mo, then this is the perfect opportunity. Diba? Pero yun nga, isang factor ngayon na dagdagan ang pagbabantay ng tao at hindi lang yung regular na mga oposisyon, kundi yung mas marami ng mga taong bayan na kasi parang nauso, di ba? From different sectors, di ba? Oo, yung mga nagalit yung mga tao sa mga nepo babies. Kung titingnan natin, si Vice President Sara Duterte ay pwede ring tawaging nepo baby, di ba? Nag-benefit siya sa kanyang tatay. I just wanna go back doon sa sinasabi mo na political dynasties, and yet ang highest official natin ay came from political dynasties, families, no? Although may ngayon na parang pina-prioritize daw ang anti-political dynasty bill ni President Marcos Jr. What do you think of this? Is this for show? Dahil ito na yung magiging legacy building niya. Anong sa tingin niyo dito? And sa tingin ko ay dahil you na parang siguro what are the
provisions siguro kung may naisip kayo ngayon top of mind na kailangan maisali agad doon sa anti-political dynasty Oo. bill na Oo. Oo. ano ba Kung yung titingnan ideal? natin, oo, di ba? Nag-file na ang maraming mga party list groups ng Mhm. anti-dynasty bills at hanggang fourth degree Okay. ng consanguinity ang gusto nila na hindi pwedeng magsabay, Mhm. 'di ba? Sa ang magkamag-anak hanggang fourth degree. Yes, nabalitaan natin, inendorso ng presidente ang pagkakaroon din ng anti-dynasty law. Kaya lang, yung pinropose ni Speaker D at ni Oo. Majority, ano nga ba si Yes, yung Sandro? anak ni Majority, si Congressman pero Sandro ano Mar. ba siya? Majority assistant majority floor, Mhm. basta may Mhm. position siya, medyo malabnaw. It's Mhm. a watered down version. Version. Dapat ang tutukan natin maipilit ng party Mhm. list Mhm. groups at saka ng mga totoong nakikipaglaban sa na maipasa ang anti-dynasty bill hanggang fourth degree. Mhm. 'Di ba? Pero bakit, ang tanong, bakit ba parang sinusuportahan na ni President Marcos Jr. itong anti-dynasty? Pwedeng for show ba ito? Pero matatandaan natin, di ba, mababa ang kanyang trust and performance Mhm. Mhm. ratings. Malapit na siyang matapos sa kanyang termino, pero Mhm. gusto niya talagang tapusin. So, gusto rin niya siguro na talagang meron naman siyang, matatandaan siya ng mga tao Mhm. at tataas ang kanyang, parang nababasa rin niya ano yung Mhm. gusto ng Kumbaga, this mga is the tao. legacy building of the Marcos Oo, Jr. and bahagi ng legacy building at mhm. baka siguro magiging paborable uli sa Mhm. kanya o kung sino man ang i-endorso niyang Mhm. kandidato. Hindi pwede ang anak niya kasi bata pa, 'di ba? Mhm. Hindi pa Mhm. qualified. Kung sino man ang i-endorso niya, hindi pa malinaw sa ngayon sino ang endorso niya. So, nag-aano rin siya. Gusto rin niya na after 2028 ay hindi siguro syempre si ang mga Duterte Yes. ang mananalo at gusto rin niya syempre ano rin yan kung titingnan natin gusto niyang masis yung narrative uli na Mhm. siya yung Mhm. nagda-drive ng Mhm. discussion. Mhm. Mhm. 'Di ba? So legacy building at the same time also nababasa rin niya na talagang mas tumaas ang galit ng mga tao. May ine-expect talaga ang mga Mhm. Mhm. tao and kung titingnan natin may mga members ng opposition na willing ma Mhm. makipag-partnership. Yes. Of course, it's a critical partnership kasi Yes. ang importante dito maipasa yung anti-dynasty. Yes. Yung totoo, yung substantive na Yes. anti-dynasty provision. Kasi pagka yung malabnaw, parang yung party list law yan di ba? Naging malabnaw, Yes. napakalabnaw, kaya tuloy ginagamit ng mga political Mhm. elites din Mhm. ng political dynasties para sa advantage nila. So, kailangan talagang malagyan ng ngipin ang anti-dynasty law. Parang maipasa. Ito na yung parang siguro the best time para maipush yan kasi Mhm. at least may lip service na ang Oh, yes. Pangulo. So, kailangan lang masiguro na hindi malabnaw. Di Okay. ba? Of course, matagal na laban ito. Yes. Kailangang mai-push ito. Okay. I just wanna go doon sa let's fast forward to 2028 dahil ito naman talaga ang mga paboritong tanong sa mga political analysts, scientists na katulad ninyo. I just wanna get your thoughts on, of course, let's go first to the opposition. Ano yung kailangan nilang gawin para at least manalo against Sara Oo. Duterte? Ano yung mga kailangan nilang gawin? That's number one. And number two siguro, what are the lessons na pwede nilang mag-pick up from 2025 na pwede nilang dalhin sa 2028 and lessons din na pwede nilang ma-pick up na posibleng hindi na nila dapat dalhin from Oo. 2025 down to 2028. Oo. Oo. Siguro pwede nating balikan din yung 2022 presidential elections. Ano ang mga lessons doon? Importanteng magsimula ng maaga. Mm. Mas Wait, I just wanna cut you down. Magsimula ng maaga,
kailan mo masasabi, Prof, na yung maaga na hindi masyadong rub in the face and maaga na parang ito na yung tamang time? Kasi 'di ba yung mga both sides ngayon 'pag masyado kang maaga, Oo. there will always be a demolition job. Kailan ba yung Oo. masyadong maaga tapos Actually, sakto lang? oo. Oo. Hmm, Napakaaga actually nung kay Sara Duterte na siya ang front runner. Immediately kasi kung vice president ka, ikaw yung ikaw mhm, yung front runner eh. mhm, So, parang kung titingnan natin, 'di ba? When Vice VP Binay was the VP, mhm, parang dati sabi nung iba sure na panalo mhm. siya. Kasi Pero parang dahil may nga platform na siya Oo, yung pero office niya, eh. pinaghahandaan na 'yan, day one pa lang ng Mhm, pagiging vice president, pero natalo pa rin, mhm, 'di ba? Natalo pa rin. Pagka kasi maaga, 'pag masyadong maaga, pwede talagang maraming maisip. Kung hindi ka pa maingat, talagang pwede kang masira, 'di ba? mhm, Pero importante ng paghandaan, ano na ngayon kasi 2026. mhm. And I think nag-uusap-usap na ang ibang Okey. members ng oposisyon, pinag-uusapan na nila. Importante na hindi ganon ka-late as yun nangyari for the 2022 2022. elections kung sino Mhm, ang mhm, tatakbo. Importante rin yon na ngayon pa lang ay nag-uusap na mhm, ang mhm. iba-ibang sektor ng oposisyon. Okey. Kasi mahirap kalabanin ang malaki ang resources, Mhm. pero kinakailangan din na ang oposisyon, ang iba-ibang paksyon sa oposisyon ay magkasundo Oo, na na parang solid iisa front yung talaga is dadalhin what nila. can yes. Oo. Oo, actually, kung titingnan natin, Makabayan Bloc, Akbayan, Liberal Party noon, and civil society groups, at Mhm, syempre yung mga religious groups at ibang anti-Marcos, anti-Duterte ay nagsama-sama nung 2022. mhm, 'Di mhm, ba? mhm, Kahit formally ang Makabayan ay hindi kasama sa slate mhm, Robredo ah, Pangilinan tandem, hindi mhm, sila na-endorse as senators, sumasama sila sa mga mhm, kampanya. 'Di ba? Sinuportahan nila kahit halimbawa of course si Calyodi ay kandidato rin ng isa pang paksyon sa mga opposition groups. mhm, Pero kinakailangan na mas malalim yung coalition building na kinakailangan mhm, ngayon. mhm, Siguro um ang natutunan natin from 2022 and 2025 ay importante talaga yung nandun ka sa ground, 'di mhm, ba? Meron 'yun yes. nung 2022 pero late silang nagsimula. Yung Mhm, mga mhm, house to house, mhm, sa mga communities, medyo na late 'yon. Pero itong nakaraan, yung sabi ng iba surprise kay pagkapanalo ni Senator Bam Kiko and Sobrang. Senator Kiko Mhm, kasi maaga rin sila, natuto sila from mhm, mhm, 2022. Nag-focus na sila sa communication, may communities and social media mhm, magkasama na, 'di ba? mhm, At naka-focus talaga sa ano ba yung kinakailangan sa baba, 'di ba? mhm, mhm, Simple yung mas simple, mas unified yung messaging. Nagsisimula sila, ano ang mga issues na importante sa mga tao sa baba, sa palengke, sa agriculture, sa mga fisher mhm, folks, 'di mhm, ba? Importante 'yan. Nakita natin na medyo nag-work ng konti nung 2022 pero medyo huli na kasi nung mhm, nagsimula mhm, yung mga house to house, pero maaga mas maganda na magsimula na ngayon yung coalition building, community building, start at the grassroots level and mhm, focus on linking your platforms on good governance, anti-corruption, participatory democracy with the issues that are very close to the heart of the people. yes. Actually, kaya madaling ipaintindi ngayon ang corruption sa flood control kasi madali nating makita. Pagka sira ang infrastructure, pag Oo. tinipid, maraming mamamatay. Kumbaga nakikita agad, Gra- parang Oo, tangible, nakikita. nagiging Oo, tangible. tangible yun eh. Kasi Mhm, sabi ko, ang sayang nung 2022, dapat na expose yung kahinaan ng gobyerno para harapin yung COVID, yung kahinaan ng health sector, di ba? mhm, So importante, focus on issues na talagang
napakalapit sa puso ng mga tao kasi malilink mo naman yan yung issue ng accountability. Dati kasi sabi nung iba, makakain mo ba ang Kasi hindi accountability? daw tangible Makakain mo yung ba ang uh, demokrasya? uh, Yung issue ngayon sa accountability, anti-corruption, good governance, pati yung anti-dynasty. Kasi nakikita natin, o nga pala, pag puro dynasty yung nakaupo, baka sila, poprotektahan nila yung interest nila, kamag-anak nila yung contractor, yung congressman, contractor, so sila lang ang nakikinabang. Dapat nga pala, mas marami tayong choices sa mga kumakandidato. So, participation, demokrasya, yung substantive democracy. So, actually, yun yung importante kasi huwag nating maliitin ang mga tao na kasi sabi nung iba, kailangan ituro sa mga tao. Actually, we can also learn from people. Ano yung mga issues sa kanila and pwede nating ikabit dun sa mga advocacies, sa mga policies and programs and focus on, listen also to them, ano ba yung mga policies na gusto nila. Kasi yun yung magiging, doon magmi-meet yung interest ng grassroots at saka yung gustong i-push ng mga opposition sector. So, hindi hiwalay, hindi nasa ere, hindi konsepto lang. Kasi dati, makakain ba yung good governance? Makakain ba yung anti-corruption? Ngayon, ramdam eh. Pwedeng ipaliwanag sa mga tao kasi nakikita na nila. And doon natin makikita yung power ng combination. Social media, kasi may mga tao talaga na nasa social media. Pero hindi lahat. Merong iba, walang oras sa social media kasi kailangan nila magtrabaho. Kailangan nila nasa farms, kailangan na nila nasa jeep, nagda-drive ng jeepney, nasa mga factories, nasa palengke, nasa mga mangingisda, mga OFWs, 'di ba? Kailangang i-link mo yung mga advocacy sa kanila and kung nakikipag-usap ang mga oposisyon sa mga tao, magkakaroon talaga ng suporta. I think yun yung positive, yung natutunan ngayong 2025. At kung titingnan natin, makikita natin may mga lugar talaga na naghahanap sila ng pagbabago. Yes. Diba? Naghahanap ng alternatibo. Totoong alternatibo. Yes. So, kailangan yung mga magpo-provide ng alternative ay makita ng mga tao. Thank you for tuning in for this week's episode of On Point, the podcast. Stay connected by following our official social media pages for the latest updates. I'm your host, Franz Merida, and I can't wait to dive into our next conversation here on Point.